ang puso ng bawat isa sa amin ay itaas ang iyong banal na pangalan. Nais po namin ilapit, Panginoon, ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanang nagagawa, O Lord God. At patuloy na paging dapatin mo nga po, O Lord God, ang bawat isa sa amin. Pakalinisin mo nga po, Panginoon, kami ng lubusan. Sa hangarin po namin, Panginoon, na ikaw ay masamba at mapapurihan, pasalamatan, kilalanin bilang isang Diyos na buhay. Nagpapakababa kami, Panginoon, sa iyong harapan at humihingi ng lubusang paglilinis sa aming mga karumihan. Salamat nga po, O Diyos. Tunay na ikaw ay Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon, na kami pinili mo. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo kami ng karapatan na ikaw ay aming sambahin sa katotohanan. Yes, Lord God, sa umaga pong ito, Panginoon, ay patuloy nga po, Panginoon, ang aming naisin at ang aming hangarin, Panginoon, ay maitaas ang iyong kabanal-banalang pangalan. Ang ikaw, Panginoon, ay masamba ka namin, Panginoon, sa katotohanan. Kilalanin, Panginoon, ang iyong pagiging Diyos na buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa paghahanda mo sa aming mga sarili. Salamat po, Panginoon, doon sa kapatawaran na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa lahat naming kasalanan, sa lahat naming karumihan, O God. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po, Panginoon, na ikaw ay sasambahin namin. Patuloy po nakikilalanin ka namin, Panginoon, bilang Diyos na buhay, Panginoon, sa aming buhay. Kaya po, O Diyos, sa umagang ito, Lord, salamat. Salamat po ng maraming marami. Tunay po, Panginoon, na sa loob ng isang linggo, pinagtagumpayan namin ang lahat dahil andyan ka. Para po, Panginoon, kami ay samahan at ingatan. Salamat, O Diyos, na sa umagang ito, naririto po, Panginoon, ang aking mga kapatid. Kami, Panginoon, ay sama-samang sasamba, dudulog sa iyo, mag-aaral ng iyong banal na salita, makikinig, O God. Tulungan mo nga po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa harapan mo po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko nga po, O Diyos, na patuloy na maging maganda yung internet connection para din po, Panginoon, sa pagpapala na matatanggap namin, gayon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa online. Salamat po sa buhay ng bawat isa, na lahat, Panginoon, na ikaw ay haharap sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naghanda ng kanilang sarili sa umagang ito, Panginoon, para ikaw ay itaas ang pangalan mo, para ibalik sa iyo, Panginoon, ang karapat-dapat na papuri at pagsamba sa iyo, O God. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito patuloy ang paghingi namin, Panginoon, ang paghiling namin sa iyo, O God, na patuloy na pangunahan mo nga po, Panginoon, kami sa aming gawain, sa kabuuan ng aming pagsamba, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na ikaw ang maghari. At wag mo nga po, Panginoon, hayaan na ang bawat isa, Panginoon, ay matukso or maabala ng kaaway, O God. Talian mo nga po, Panginoon, ang iyong banal na espiritu, ang kaaway na naghahangad na puminsala sa bawat isa sa amin, sa aming mga pakikinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Lord God, gawin mo nga po, Panginoon, ang mga salita mo na maging matalas at matalim, para po, Panginoon, siya magtuwid sa bawat isa sa amin, sa aming mga nagagawang pagkakamali, sa aming mga hindi mabuting kaisipan, Panginoon. Lord, palitan mo nga po ang lahat ng ito, Panginoon, ng kagalakan, ng paglilingkod, pagsamba sa iyo, Panginoon, sa umagang ito.
Iparanas mo nga po, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-aawitan, sa pangunguna ng iyong mga anak na gagamitin dito sa unahan ng praise team, Panginoon, ay patuloy na maitaas namin ang iyong banal na pangalan. Patuloy namin, Panginoon, mahayag ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming mga awit. Ibigay mo nga po, Panginoon, yung lakas ng aming katawan, yung lakas ng aming boses, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang aming papupurihan. Ikaw, Panginoon, ang aming aawitan. Kaya walang makahadlang, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na maitaas ang iyong banal na pangalan. Sa magang ito, Panginoon, maging ang iyong mga salita na dadalhin sa amin sa pamagitan ng iyong anak na gagamitin. Lord, tulungan mo kami na unawain ang bawat salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami na ito ay i-apply sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay maihayag namin sa lahat. Maipakita namin, Panginoon, na kami ay may Diyos na buhay, na patuloy na sasambahin namin hanggat kami, Panginoon, ay pinahihiram mo ng buhay, Panginoon. Lord, salamat po dahil sa iyong kabutihang loob. Salamat po dahil sa iyong pag-ibig. Dahil kundi po dahil doon, Lord, wala po kami rito. Pero dahil doon sa iyong kasaganaan ng iyong habag, sa iyong kabanalan na nagmumula sa iyong puso, Panginoon, Lord, pinagpagiging dapat mo nga po ang bawat isa sa amin para po, Panginoon, sa bawat sandali na ikaw ay gusto naming sambahin, sa bawat sandali, Panginoon, na gusto naming ikaw ay kilalanin ng iyong kapangyarihan sa buhay namin, sa bawat sandali, Panginoon, na naiisip namin, Panginoon, na iniligtas mo kami, Panginoon, sa kasalanan, ay malaya naming nagagawa, Panginoon, ang pagdulog at paglapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong bukas na palad. Salamat sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Lord, nararanasan po namin lahat ito sa aming buhay. Physical, spiritual, Panginoon. Material, Panginoon. Lord, kulang po ang aming nagagawa para itaas ang iyong banal na pangalan. Kulang po, Panginoon. Kaya po, O Diyos, sa umagang ito, patuloy na kami ay humihiling sa iyo. Natulungan mo kami. Na patuloy, Panginoon, na mahayag ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po, Panginoon, kung ano yung ninanais ng puso namin, ay magawa naman namin, Panginoon, yung ninanais mo na gawin namin. Lord God, salamat po dahil kami ay anak mo. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos namin, Panginoong na buhay, na sa lahat ng sandali. Andyan ka para samahan kami. Andyan ka para ituwid kami. Andyan ka para turuan kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng pribilehiyong ito. Kulang man, Panginoon, ang aming nagagawa. Pero doon po sa paghangad ng bawat isa sa amin, doon sa aming mga naisin, Lord God, hinihiling namin na tulungan mo kami na magawa namin lahat ang iyong naisin sa puso ng bawat isa sa amin. Yung kalooban mo nawa, Panginoon, ang mangyari, hindi po yung kalooban namin. Lord, sa umagang ito, patuloy po na umaasa kami, Panginoon, na pangungunahan mo nga po, Panginoon, kami sa aming gawain. Lord, at ipadadala mo sa amin, ipararamdam mo sa amin ang pagpapala na kailangan ng bawat isa sa amin, na madadala namin, Panginoon, sa loob at labas ng inyong iglesia. Makikita mo nga po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, tunay nga po, Panginoon, na umagang ito, Panginoon, wala kaming naisin, kundi ang itaas ka sa pinakamataas na kalagayan, Panginoon, at sambahin ka sa katotohanan. Lord God, kaya po ito ang aming dalangin sa umagang ito.
In Jesus' name, Amen. Amen. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Yan. Nakakaramdam tayo ng init sa mga oras na ito, pero mas mainit ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Lalo't higit ang kanyang mga salita. Amen. Amen. Papurihan natin ang Panginoon sa gawaing ito at lubos nating itaas ang kanyang dakila at banal na pangalan. Ang ating tema nga po sa buwan na ito ay evangelism. Ika nga. Nagkaroon tayo ng mga training, paano ngayong kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga sa ating awitin, ang Panginoon ay tumatawag sa atin. Paano natin tinutugon ang pagtawag ng Diyos para ibahagi ang salita niya sa bawat isa. Di po ba? Sa mga taong hindi nakakakilala pa sa Kanya bilang Diyos na katulad ng pagkilala natin sa Kanya. Maraming salamat sa Panginoon dahil yung salita niya ay patuloy na nangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy na nagbibigay ng kalakasan at gayon na lang na dapat ay ibigay din natin sa iba. So patuloy natin siyang papupurihan, pasasalamatan at patuloy na dadakilain ng kanyang banal na pangalan. Sa mga oras na ito tayo ay aawit sa Panginoon. Tayo ay patuloy na sasayaw, patuloy na magpupuri sa Kanya. Amen! Let's praise Jesus! Our Redeemer and Master is calling us to speak the Word. Di po ba? Proclaiming His Word for the glory of God. Yes, Jesus, we are here to proclaim Your Word. Amen. Yes! Our Redeemer and Master is calling, who will speak to the world His mercy and grace, the good news of redemption. Be known to everyone. The Redeemer and Master is calling the church to reach out, those who are lost, the fruits of the Savior and His resurrection, the hope of everyone. The church will declare. Yes, Jesus. Yeah. We will go into the nations, reaching the people, making disciples, making Jesus the center of their lives. We will go. We will go to the world. Go for the Lord, proclaiming His word for the glory of our Savior. We will go once more. Our Redeemer and Master is calling, who will speak to the world His mercy and grace, the good news of redemption. Be known to everyone. Yes, the Redeemer and Master is calling the church to reach out, those who are lost, the grace of the Savior and His resurrection, the hope of everyone. The church will declare, yes, declare to the Lord, we will go into the nation, reaching the people, making disciples, making Jesus the center of their lives. We will go to the world, we will go for the Lord, proclaiming His word for the glory of our Savior. We will go. Yes, Lord. We will go like Isaiah. Lord, send us, oh Jesus. Give us the courage. Saan man naroon ang mga tao ito, kami ay pupunta at magbabahagi ng sa itatao mo. North to the south, to the east, to the west, to the ends of the earth. Saan man, Panginoon. To the north, to the south, to the east, to the west, to the ends of
of the earth. We will go into the nations, reaching the people, making disciples, making Jesus the center of their lives. We will go to the world, we will go for the Lord, proclaiming His word for the glory of our Savior. Proclaiming His word for the glory of our Savior. Declare it, we will go. We will go. Oh yes, Jesus, narito kami. Maglilingkod sa'yo at ipapahagi ang iyong mga salita. We will go, Jesus. Oh yes, hallelujah. Let's sing again. We will go. Go. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Yan, amen. Patuloy po natin purihin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa verse na aking babasahin, Romans 14:11, It is written, As surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God. So katulad po ng ating awiting kakantahin para sa ating Panginoon, lahat ng bansa ay yuyukod sa Kanya. Amen po ba? Amen. I-declare po natin ang Diyos natin ay walang katulad. Amen? Amen. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Minsan pa sabihin natin, every tribe will see your glory. Every nation bow before you, Lord. Every nation's bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, oh. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe is about praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. No one. Like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God.
Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Ayo, ayo. Yes, Jesus, wala kang katulad, Panginoon, sa buhay namin. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Yes, hallelujah, Jesus. You're great. Your holiness in us, O Jesus. The Holy Spirit, lead us, Panginoon, sa mga bagay at pagkakataon ng aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami nadadapa, Panginoon, tinutulungan mo kaming makatayo. Tinutulungan mo kaming makabangon sa lahat, Panginoon. Hindi mo iniiwan ang bawat isa sa amin. Pinatatatag ang aming pananampalataya. Your Holy Spirit, lead us, Jesus. Give us the courage to share the gospel, O God. Thank you, O Lord. Your presence be with us as always. We declare your name in the mighty name of Jesus. We are here for you, O God. Out upon the Yes, waters, Jesus. the great unknown, Yes, O God. where feet may fail, Sa mga pagkakataon ito, O Diyos, until I Kinakausap mo kami. find you in the mystery. nakikita ka namin, In Panginoon. ocean still, Jesus. my faith will stand, Let us be our prayer. and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, You are mine. and you are mine. Yes, O God. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name, Tatawag at tatawag kami sa iyong pangalan, Panginoon. and keep my Walang eyes hanggan above the na nakatuon ang aming mga puso sa iyo, O Diyos. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. And you are mine. Panginoon, narito kami, O Diyos. Ipakita mo, O Diyos, ang tunay na pananampalataya namin sa iyo. Hallelujah, Jesus. Spirit, where my trust is without God.
sa kanila, Panginoon. Makilala ka nila, O Diyos, na pinaglilingkuran namin lahat, na walang kapantay, na walang katulad. Maraming salamat, Panginoon. Yes, hallelujah. Your Spirit lead us. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Hallelujah, Jesus. We are yours, Panginoon, and you are mine. We declare it in our lives. Kaya anumang takot, anumang rejection na nararanasan namin, we will not be discouraged by that, Panginoon. Dahil ikaw ang siyang nagpapatibay sa bawat isa. Ikaw ang siyang tumawag sa amin, Panginoon. Kaya walang anumang sagabal ang makahahadlang, walang anumang kaaway, Panginoon. In Jesus' mighty name, we declare blessings. We declare all things, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sound. Sound check. Sound. Okay. Mga kapatid, atin pong basahin ang teksto na ating pagbabatayan ngayong umaga na matutunghayan po natin sa aklat ng Ikalawang Timoteo chapter 2 verses 20 hanggang 23. Ikalawang Timoteo chapter 2 verses 20 and 23. Ito po ang mga sinasabi ng mga talataan. Verse 20, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Verse 22, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Verse 23, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang mauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Father God, salamat sa iyo pong pagkilos o Panginoon. Salamat o banal na Espiritu at patuloy mo na pinalalakas ang aming pong buhay espiritual sa pamamagitan ng mga awiting espiritual o Panginoon. Karapat dapat na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan o Panginoon. Sa mga oras pong ito, Panginoon, amin po na hinihiling ang iyo pong patuluyan pa na pagkilos sa amin pong buong pagkatao. Sa amin pong pag-aaral, ang pinakamahalagang bahagi ng amin pong pagsamba, hinihiling po namin, Panginoon, kausapin mo kami sa kaparaanan na nais mo o Panginoon, lalo na kung may mga bagay na itinutuwid ka sa bawat isa sa amin at sa pamamagitan ng iyong mga salita, wag nawang magmatigas ang aming pong puso, kundi pagkalooban mo kami o Panginoon ng isang pusong mapagpakumbaba, mapagpasakop Panginoon sa iyo. At tulungan mo kami o Panginoon na tanggapin po namin ang iyong mga salita ng maluwag sa aming pong kalooban. Panalangin po namin, ikaw lamang ang siyang matanyag sa aming pong pag-aaral, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na pong makaupo ang kapulungan. Okay.
sa magandang mainit na panahon sa bawat isa. Nawa po, kahit po mainit na panahon, okay lang po na, ayan, ay kahit po mainit ang panahon ay tayo po ay makapagpatuloy ng mga paglilingkod sa atin hong Panginoon. Okay. Dito po sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 and hanggang 23, atin nung pag-uusapan dito, may mga na makikita po tayo dun sa talataan. Tumatama po sa mic, baka maingay sa online po natin. Ang mga kapatiran po natin na nasa online, salamat po sa inyo pong pagsubaybay at nalubos po tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit po kayo ay nasa inyo pong tahanan, anumang dahilan, ay hindi po kayo nakarating po dito, ay nakatune in po kayo sa ating pong FB page. Okay. Sa 2 Timothy chapter 2 verses 20 hanggang 23, ang mga kasangkapan na meron po tayo sa loob ng ating pong tahanan, madalas na yung magagandang klase na mga plato, na mga baso, sadyang itinatago po natin dahil sa kagandahan ng kanila pong uri. Yan ba ay uri ng porcelain or ano ba ang tawag doon? Yung magandang uri o magandang o yari yung mga kasangkapan po natin sa bahay. Dito po sa atin nung pag-aaralan, tingnan po natin na ang bawat individual ay pwede pong gamitin ng atin hong Panginoon sa iba't ibang kaparaanan para makapagministeryo sa ating pong mga kapatid. At sa pagmiministeryo po na iyon, walang ibang nagmamay-ari po sa atin kundi ang Diyos na buhay. Walang iba na tayo ay magiging instrumento kung hindi rin lamang ang Diyos ang siyang nagpapagawa sa bawat isa sa atin. In our series of studies na may kinalaman sa evangelism, ay atin pong pag-uusapan ang temang Vessels of Honor who share the gospel. Vessels of honor who share the gospel. Ikaw na bilang isang sisidlan ng ating pong Diyos, ikaw at ako ay mayroon pong tungkulin at pananagutan na ibahagi ang ebanghelyo. Yamang ikaw ay vessels of honor or yamang ikaw ay vessel of honor, ano ang mga qualifications, ano-ano ang mga characteristics, mga katangian ng kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos na nagbabahagi ng ebanghelyo. Kiniklaim po natin na tayo ay mga mananampalataya. Okay, kiniklaim po natin ang bagay na yan at siguraduhin po natin na meron po talaga tayong personal na relasyon sa atin hong Panginoong Jesucristo. Tunay na tinanggap natin siya as our personal Lord and Savior. At yung pananampalataya na ibinigay po sa atin ng atin ng Panginoon, hindi yan dapat na bumababa, kundi patuloyan na tumataas sa bawat araw ng ating pong buhay. Ano-ano ang mga katangian ng kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos na nagbabahagi ng ebanghelyo? Sa atin nung pag-aaral, katulad po ng atin nung panalangin, magkaroon po tayo ng isang bukas na puso, hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili, sa bawat individual, na Lord, ito bang mga katangiang ito ay meron na sa akin? Kung meron na sa akin, ipagpapatuloy ko pa. Pero kung itong isang bahagi ay wala sa akin, Lord, tulungan mo ako, yun yung ating pong panalangin, tulungan mo ako na dumating ako sa kalagayan na gawin ko ang mga katangiang ito upang maging kapaki-pakinabang ako na sisidlan ng Diyos na nagbabahagi
ng Ebanghelyo. Number 1, sa verse 21, may kakayahang puksain at kasuklaman ang lahat ng mga gawa ng laman. Ang verse 21 ay nagsasabi, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kung nais po natin na maging mabuting sisidlan, karapat-dapat, kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos, ang bawat individual sa tulong, sa biyaya ng ating hong Panginoon, may kakayahan tayo na puksain at kasuklaman ang lahat ng mga gawa ng laman. Kung tayo po ay natutuwa sa anumang gawa ng laman, kung tayo po ay nasisiyahan na tayo ay gumawa, magpatuloy sa gawang kasalanan, mga kapatid, hindi po ito ang purpose ng God kung bakit ka tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ang sabi diyan sa verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Bilang pag-aari tayo ng Diyos na buhay, ang gusto ng Diyos sa bawat isa po sa atin, layuan ang anumang kasamaan at hindi magtampisaw, hindi bigyang kasiyahan ang sarili mula doon sa kasamaan na minsan ay nahahatak ang bawat individual. Lalo na po, mga kapatid, paalaala sa mga kabataan. Sa mga kabataan, gamitin ang pagiging malaya, ginagamit ang pagiging malaya sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa ng mga bagay na malulugod ang atin hong Panginoon. Sabi dito sa Colossus chapter 3 verse 5. Colossus chapter 3 verse 5. Ang sabi po diyan, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ilan lamang po ito doon sa mga dapat na puksain at kasuklaman ang lahat ng mga gawa ng laman. Ulitin po natin, ang sabi po diyan, kasuklaman ang lahat ng mga gawa ng laman. Hindi po yung tao ang kasusuklaman, kundi yung gawa ng laman na ginagawa ng ating pong kapwa. May kakayahang puksain, yung kakayahan, yung ability na i-destroy, kasuklaman ang lahat ng mga gawa ng laman, hindi sa sariling kakayahan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan na iyan, iyon ang ating palawigin, iyon ang ating gamitin upang mapagtagumpayan natin ang anumang gawa ng laman. Patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ibig pong sabihin na patayin na ninyo, wag nang pansinin, wag nang muli pang gawin, kundi tayo ay maging malaya na sa lahat ng gawa ng laman. Yan po ay isa lamang, mga kapatid, sa katangian ng kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos na nagbabahagi ng Ebanghelyo. Hindi naman po ang mga taong nagpapahayag lamang ng Ebanghelyo na ito ang maging katangian nila. Kung hindi ho tayo nakakasama sa pag-evangelize, ibig bang sabihin, hindi ko na dapat nataglayin ang mga katangiang ito na upang maging kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos? Hindi po. Lahat po tayo, kung sinasabi natin na tayo ay mga mananampalataya,
then kabilang tayo na dapat napuksain at kasuklaman ang lahat ng mga gawa ng laman. Kabilang po tayo sa kawan ng mga mananampalataya. At bilang nagbabahagi ng Ebanghelyo, makita po sa atin kung paano tayo namumuhay na napararangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay sa kabanalan. Pangalawa, napaglalabanan ang bawat di makadiyos na nagpaparumi sa ating pisikal at espiritual. Napaglalabanan ang bawat di makadiyos na nagpaparumi sa ating pisikal at espiritual. Verse 22, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Sinasabi ng talata, ang isang utos na iwasan ang masasamang hilig ng kabataan. Verse 23, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. So, kung nais po pala natin na maging kapakipakinabang na sisidlan ng Diyos, sa tulong pa rin ng Panginoon, sa tulong pa rin ng Diyos, paglabanan natin ang bawat di makadiyos na nagpaparumi sa ating pisikal at espiritual. Ano yung mga bagay na dapat po natin nalabanan? Yung mga di makadiyos na nagpaparumi sa ating physical at spiritual. Kumusta po tayo sa social media? Kumusta po tayo sa mga binabasa po natin, pinapanood po natin sa television, sa internet, sa Facebook po natin, kung nanonood kayo ng TikTok, na doon sa YouTube, sa anuman na mga kaparaanan na ginagawa ng mundong ito, bawat di makadiyos na nagpaparumi sa ating pisikal at espiritual, ine-enjoy po ba natin ang mga bagay na hindi makabubuti sa ating espiritual na kalagayan at ang anumang mga panoorin na mga malalaswa, anumang mga pananalita na mga malalaswa, anumang mga usapang ito, mga kapatid, napaglalabanan ba natin sa tulong sa biyaya ng Panginoon? O tayo ay sunod-sunuran na ang gawa ng di makadiyos na nagpaparumi sa ating physical at spiritual na kalagayan ng ating pong buhay, ine-enjoy po natin. Nasisiyahan pa tayo. Pero wag ka, sinasabi natin, born again Christian ako. Ako'y isang mananampalataya. Ang dami ko nga dinadaluhan ng mga Bible studies eh. Dumadalo nga ako every Sunday eh. Wala namang problema doon. Maganda nga na tayo ay lalong dumadalo, laging dumadalo. Pero pagkatapos po natin na mapakinggan ang Word of God, kamusta po tayo? Sabi po dito sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Paanong lalayo ang diablo kung hindi po natin nilalabanan ang diablo at hindi tayo nagpapasakop sa Diyos? At magtataka tayo, bakit nangyayari sa buhay ang mga bagay na ito sa akin? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa aking pamilya? Sa buong iglesia? Damay-damay na po yan eh. Kung hindi ho tayo nagpapasakop sa Diyos, kung hindi ho natin nilalabanan ang gawa ng diablo sa ating pong buhay, wag tayong umasa na lalayo ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Hindi po lalayo sapagkat ine-enjoy natin ang anumang di makadiyos na nagpaparumi sa ating physical at spiritual.
paano tayo magiging mabuting patotoo habang tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo kung kilala nila kung sino tayo. Kung kilala nila kung sino tayo. Mainam po na noon, eto ako, kilala nila ako noon na ako ay isang masamang tao, pero nung nakakilala ako sa Panginoon, unti-unting binago ng Diyos ang buhay ko. Hanggang ngayon, iyon ang tumatatak sa kanila pong isipan, na siya ay tunay na binago ng ating pong Panginoon. Wag nawang mangyari na maging worse ang ating pong buhay pananampalataya nung kailan tayo nakakilala sa ating pong Panginoon, parang nagiging worse pa ang kalagayan natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Napaglalabanan po ba natin ang bawat di makadiyos na nagpaparumi sa ating pisikal at espiritual na buhay? Then, kung napaglalabanan natin by the grace of God, tayo po ay isang sisidlan na kapaki-pakinabang na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ikatlo, maging gawi ang paglalapit ng kaluluwa kay Kristo. Maging gawi ang paglalapit ng kaluluwa kay Kristo. Sa verse 22, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ang mga taong ito na tinutukoy na kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon, before, ang mga taong ito ay na walang pagkakilala sa Panginoon, ay ginamit ng Panginoon sina Pablo, sina Timoteo, upang ang taong ito o yung mga taong ito ay mailapit sa ating Panginoon. Maging gawi natin ang paglalapit ng kaluluwa kay Kristo. Sapagkat ang utos po naman ay hindi sinabi, halimbawa, kung meron mo tayong programa na etong buwang ito ay hahayo po tayo, hindi lamang dahil meron tayong program ng month na yon, doon lang sa buwan na yon tayo mag-share ng gospel. Hindi po. Bawat araw ng ating pong buhay, kung may mga pagkakataon, napapanahon man o hindi, ibahagi ang ebanghelyo sa mga tao. Sabi po dito sa aklat ng mga gawa, chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kapag tayo, ikaw, ang bawat individual ay maglalapit ng kaluluwa sa atin ng Panginoon, hindi sa sariling lakas, hindi sa sarili po nating kakayahan, kundi ang makapangyarihang Diyos, ang banal na Espiritu na bumababa sa bawat individual, lalo na sa panahon ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa mga mananampalataya upang ibahagi ng may kapangyarihan ng boldly ang salita ng Diyos sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. Hindi ho tayo ang kumikilos sa tao na binabahagi na ng salita ng Diyos, kundi ang banal na Espiritu. Kaya hindi po tayo dapat matakot. Pastor, natatakot akong mag-share ng gospel. Kasi nga, ang daming ngang mga kadahilanan bakit tayo hindi makapagbahagi ng Word of God. Pinag-aralan po natin noong nakakaraan, paano natin ito haharapin? Sa tulong pa rin sa biyaya ng Panginoon, kaya po nating harapin, kaya po nating makapagbahagi ng Ebanghelyo. Takot lang tayo. Pero yung takot po na yon, ang sabi nga doon sa talata sa Biblia, hindi tayo binigyan ng spirit of
fear, kundi katapangan. Binigyan tayo ng katapangan ng Diyos at gamitin natin yung katapangan ito to share the gospel. To share the gospel. Maging gawi ang paglalapit ng kaluluwa kay Kristo. And lastly, may malinis na pamumuhay. May malinis na pamumuhay. Sa verse 22, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging matuwid. Pagsikapan mong maging matuwid. May malinis na pamumuhay. Sabi nga natin kanina, paano ko may isi-share ang gospel? Unang-una, ako mismo may failure. Lahat halos ng nakikita ng mga taong ginagawa ng hindi mananampalataya ay ginagawa ko. Dapat yatang balikan ko. Tunay ba na pinagsisiyan ko ang nagawa kong kasalanan? Tunay ba na inilagak ko ang aking buong pagkatao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Kung hanggang ngayon ay patuluyan pa rin ako na nagtatampisaw sa lahat ng uri ng gawang kasalanan at hindi ako makapamuhay sa malinis na pamumuhay, paano tayo gagamitin ng Diyos? Paano na ikaw na sinasabi natin na mananampalataya, paano tayo magiging sisidlan ng Diyos kung ako mismo ay nagpapatuloy na dinudumihan ko ang templo ng Panginoon? May malinis na pamumuhay. Unang Timoteo chapter 6 verse 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Hinihimok ang bawat isa sa atin, mga kapatid, umiwas sa mga bagay na hindi malulugod ng Panginoon. Sikapin mo, by the grace of God, mamuhay ng matuwid at maging makadiyos. Ito pong si Haring Daniel. Ito pong si Daniel sa aklat ng Daniel chapter 1 verse 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Pumili ang hari na kung saan ay magiging kawan, magiging kasama ng isang haring ito at ang mga Israelita, kasama itong si Daniel, pakakainin sila ng katulad na kinakain ng isang hari. Pero si Daniel, ang sabi niya, hindi niya durungisan ang kanyang sarili. Katulad po ni Daniel, ipanalangin po natin ang atin-atin pong sarili na, Lord, ayaw ko pong dungisan ang templo ng Panginoon. Yung individual. Lord, nananalangin ako na sa bawat araw ng aking pong buhay, hindi ko kaya sa sarili kong kakayahan na mamuhay ako sa kabanalan. Pero dahil sa biyaya mo, dahil sa iyong mga salita na laging pinagbubulay-bulayan ko, magsisilbing gabay sa akin, paalaala kung paano ako mamumuhay na napararangalan kita sa bawat araw ng aking buhay. May malinis na pamumuhay. Ano-ano ang mga katangian ng kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos na nagbabahagi ng Ebanghelyo? As vessels of honor who share the gospel, may kakayahan na puksain at kasuklaman ang lahat ng mga gawa ng laman. Pangalawa, na paglalabanan ang bawat di makadiyos na nagpaparumi sa ating pisikal at espiritual. Ikatlo,
maging gawi ang paglalapit ng kaluluwa kay Kristo. At ikaapat, may malinis na pamumuhay na dapat na isakatuparan natin bilang isang mananampalataya. Mga kapatid, kung nais po natin na maging sisidlan ng Diyos, kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos, hindi lamang sa paraan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, kundi sa pamamagitan ng isang buhay na patotoo sa mga nakapaligid sa atin, sa tulong ng Panginoon, makakaya ng bawat individual. Sa atin pong challenge, kung nais mong maging kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos, mamuhay tayo sa kabanalan. Gamitin ito para sa kanyang mabubuting layunin at maging handa para sa bawat mabuting gawa. Kung nais mong maging kapaki-pakinabang na sisidlan ng Diyos, mamuhay tayo sa kabanalan. Gamitin ito para sa kanyang mabubuting layunin at maging handa para sa bawat mabubuting gawa. Alam niyo po, ang banal na Espiritu ay patuloy na hinihimok ang bawat isa sa atin na ang kapuspusan niya sa bawat individual ay maranasan natin. Sapagkat kung ang bawat individual ay patuluyan na mapupuspos ng banal na Espiritu, ang gawang kaaway kayang paglabanan sapagkat nananaig ang banal na Espiritu na nananahan sa mga mananampalataya at naroon ang atinong pagpapasakop. Sa isang habang inaawit po natin ang isang awiting ito, magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay sa ating pong mga sarili. Nais mo ba na maging kapaki-pakinabang na sisidlan ng ating Diyos? Pero hindi po natin kinakaya. Sapagkat ang hirap mamuhay sa kabanalan. Sapagkat ang gawang kasalanan para bang lagi kong kinasisiyahan. Mga kapatid, as we sing this song, i-internalize natin at patuloy na kumilos ang Diyos sa bawat individual. You call me out upon the waters, the great and unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in ocean still, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Sa ating pinag-aralan, mga kapatid, kung nais mo na maging kapaki-pakinabang na sisidlan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, magpasya ka sa iyong kinauupuan ngayon
Kung nais mo na maging kapakipakinabang na sisidlang ng Panginoon, pwede bang tumayo ka at sabihin mo sa Panginoon, Lord, here am I. Nais ko pong maging isang kasangkapan na mabuting sisidlan mo, Panginoon, lalo na sa pag-iebanghelyo, o Panginoon. Pwede bang tumayo ka? Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong tumayo, nasa iyong pagpapasya. Pero kung nais mong tumayo at gusto mong maging mabuti at kapaki-pakinabang na sisidlan ng Panginoon, manalangin ka sa mga oras na ito at patuloy na hilingin mo sa Kanya, Lord, here am I. Gamitin mo ako para sa iyong ubasan, o Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you. Salamat, kapatid. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong pakikiisa. Salamat, Panginoon. O Lord God, patuloy na kumilos ka sa bawat isa sa amin, o Panginoon. Maranasan po namin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, o Panginoon. At ikaw ang siyang maitaas, o Panginoon. Nais po namin na maging malaya, o Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming pong buhay at maging kapaki-pakinabang kami, o Panginoon, sa iyong ubasan, o Panginoon. Let me walk upon the waters wherever you would go me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong mga salita. Pero mababaliwala ito, o Panginoon, kung hindi po namin isa sa katuparan ang mga bagay na amin pong natutunan. Samahan, tulungan mo kami, o Panginoon, na ang iyong mga salita na pinag-aralan namin, o Panginoon, maging daan ng pagbabago po namin, o Diyos. At maging dahilan na kami ay maging kapaki-pakinabang na sisidlan mo, o Panginoon, na ginagamit ang aming pong gifts, o Panginoon, upang bigyan parangal ang iyo pong pangalan. Samahan at tulungan mo kami, o Panginoon. Bigyan namin ng karangalan ang iyo pong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa.
gates of praise and to the house of the Lord, as we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, as we offer up to you the sacrifices of joy. Tayo po manalangin para sa ikapo at handog. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa na kami muling magkakasama dito sa iyong tahanan upang patuloy ka naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Patuloy na papurihan at itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga awitin na aming napakinggan ngayong umagang ito. Sa pamamagitan nito, patuloy ka naming pinapupurihan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mabiyayang mensahe na aming napakinggan ngayong umagang ito. Salamat po sa inyong anak na patuloy mo pong ginagamit upang patuloy kaming makapakinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga aral na aming napakinggan ngayong umagang ito. Naway tulungan mo po kaming makapagbahagi ng mabuting balita para sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Isa po ako, Panginoon, nandito sa iyong harapan upang gamitin mo, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Lord, sinusuko ko ang aking sarili sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo ako. Lord, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na aming nararanasan sa araw-araw, Panginoon. Bagamat nakakaranas kami ng mainit na na panahon, Lord, salamat po sa buhay at kalakasan, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. Lord, andito po ang aming ikapo at handog. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng ito. Naway patuloy na magamit sa lahat ng aming pangangailangan ng aming iglesia. Naway masumpungan po ng bawat isa sa amin ang maging tapat para sa ikapo at handog. Inalalapit ko rin po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon. Nawa ay pagkalooban mo po ng kalakasan at ng aming mga katawan, Panginoon, nang sa ganon magamit namin sa pang-araw-araw naming paghahanap buhay, Panginoon. Lord, nilalapit po din namin sa iyo mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho. Ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, Panginoon. Ang mga kapatid namin na nasa online ngayon. Ang mga kapatid namin na may mga hanap buhay at may mga negosyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang lahat ng ito. Ganon din ang lahat ng naririto, Panginoon. Ingatan mo po kami sa pang-araw-araw naming buhay. I-bless mo po kami lahat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gawain pala nila yon. Ang lakas ng mic ah. Hindi pala sa pang-special. Special number. Okay. Yan. So, kanina po, yan. Para po sa ating flow ng program, tayo po ay, ayun, may mga glitches. Oh, glitches. So, atin pong tinatanaw ang mas maayos na flow ng program. At, yon. Sa akin po yon. Okay, so ito po ang ating mga pahayag.
Next na. Sa ating pong family altar, ang ating presider and opening prayer, ang Ma'am Sheila, ang speaker po ay ang Pastor Nel. Next, prayer meeting. Ang ating pong opening prayer, ang Ma'am Joy Bautista, ang ating pong song leader and offertory prayer, ang Ma'am G, ang speaker po ay si Pastor. So next Sunday po ay tayo ay nasa buwan na ng Mayo. Unang linggo ng buwan ng Mayo, ang ating pong opening prayer, ang Mama Carol, ang offertory prayer po, si Ate Ella. Hindi inedit. Ang ating pong special number, so speaking of special number, hindi na po nagana sa atin yung in general na kids, in general na youth, YMO at Calcab. So ang ating na pong magiging sistema ngayon ay pipili po tayo. It's my choice. Oh, hindi. So, yan po, ang special number po natin next week ay ang kids. Pero ang napili po natin na mag-special number ay si Ate Ezra at saka si Ate Aliyah. Okay po. Magsiswimming. Ituturo daw nila yung mga swimming ano nila. Okay. Ay, hindi pa tapos. Ang ating pong speaker, ang pastor, at ang ating pong usher ay ang Ate Ami. Sa ating pong mga gawain, yan. Kinocongratulate po natin ang ating M Group na isinasagawa doon sa Kawayanan, sa Itaas. So, iyan po, madami sila. Ilan po kayo? Hindi ko nabilang eh. Lampas 10. Yan. So, congratulations po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Okay. Calcab Cell Group Meeting. Yan. Madami din po sila. Wow. Congratulate. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili kasi nakakadalo tayo ng mga gawain. Okay. Kahit online at face-to-face. Yan. Ang Youth Thursday, dinadayo daw nila ay resort, kain. Yan. So, nakakatuwa po doon. Ay, nagpapasalamat po tayo doon sa mga magulang na syempre nag-e-effort din para ipaghanda ang ating mga youth. So, yon. Palakpakan po natin ang bawat isa. At ang ating YMO Friday. Ganon din po ang aming ang ating Tuwi Mission. Madami din. Yan. At ang ng Inggit, Lam Cell Group Meeting. Yan. So, dalawa po, nainitan kami, kaya nag-McDo kami. Oh, may sponsor. Okay, next na. Sa ating pong cleaners, next week ay YMO at Calcam. Wala. So, mamaya po, itutuloy po dito sa church ang gawain ng Calcab mamayang 5 p.m. Yun, dito na po sila. Okay. Ilang po. Yung pong Calcab Fellowship ng District na gagawin po sa May 1 sana, cancel po iyon dahil po sa tinatawag na power interruption. So, magbi-meeting daw po ang Calcab officers ng district kung kailan po itutuloy, kung matutuloy pa. Kung matutuloy pa. Pero yung mamaya ay tuloy na tuloy po yung sa local na Calcab Fellowship. Invited daw po ba oo nga po eh. Invited daw ba ang kabataan? Ay. Pag may natira, ganun eh. Pag may natira, sa Calcab pa rin yun. Hindi kayo kasali. Ganun eh. Okay. So, mamaya pong 5, exactly at 5 p.m., magi-start po tayo. Kung problema po ang pag-uwi, wala akong yan. Hindi po magiging problema yan. Basta nandito po kayo ng before 5, maihahatid naman po kayo. Pwede rin po na door-to-door. Wow. Door-to-door delivery. Sige po, kung meron po sa inyo na nais na magpasalamat, ating pong inaanyahan sa unahan, tayo po ay mananalangin.
kapatid, samahan niyo po kami sa pagpapasalamat. Father God, lubos kami na nagpapasalamat sa patuloy na pagkilos mo sa aming mga kapatid o Panginoon. Amin po na ipinagpapasalamat o Panginoon ang pangunguna mo sa buhay ng Kuya Joel. Salamat po Panginoon sa kalakasan na lagi mong sinusustain Panginoon sa kanya. Bagamat nakaranas ng nung nakaraang buwan ng karamdaman, pero ganun ka na kumikilos sa kanya pong kalusugang pangangatawan at nararanasan po niyang palagian ang iyo pong pagsama at pagpapagaling. Hiniling po namin ang ibayong kagalingan na kanya po na maranasan, o Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, at ang Ate Jackie Eliponga ay natapos po ang kanya pong operation, o Panginoon. Father God, salamat po sa pag-asa na iyo pong ipinagkakaloob kay Ate Jackie. Salamat o Panginoon dahil lagi kang nariyan at gumagabay, Panginoon, at nawa po magpakahayag ka pa sa kanya pong buhay, o Panginoon. Salamat po sa lahat ng provision na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa kanya, at patuloy kami na dumadalangin ang complete healing ay maranasan ni Ate Jackie, o Panginoon. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang kanya pong kalusugang pangatawan, na kanya po na malampasan ang lahat-lahat ng kanya pong mga pinagdaraanan ngayon, o Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pamilya, sa miyembro ng pamilya, na naroon po ang pagsuporta para kay Ate Jackie, o Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, sila. Patuloy kami na dumadalangin ang ibayong kagalingan, nawa ang ipagkaloob mo kay Ate Joseph, o Panginoon, na nakaranas ng pananakit ng kanya pong tainga. At salamat po sa doktor, sa gamot na kinakasangkapan mo upang makaranas ng ibayong kagalingan, o Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa provision na ipinagkakaloob mo, Panginoon, sa kanya. Sa mga opportunity na ipinagkakaloob mo para kay Kerr, nagpapasalamat po kami sa nakaraang patimpalak sa school, o Panginoon. Salamat sa placing na nakuha po niya. 3rd place, Panginoon, as Miss Balibago Elementary, o Panginoon. Papasalamat po kami doon sa lahat ng mga provision na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa kanya. At patuloy nawa na ang aming kapatid na ito ay pagkalooban mo ng ibayong karunungan, o Panginoon. Marating niya ang kanya pong mga pangarap ayon sa iyo pong kapahintulutan, o Panginoon. Nagpapasalamat din kami, o Panginoon, sa panibagong taon ng anibersaryo ng kasal na ipinagkaloob mo kila Kuya Jess at Ate Marie Chris, o Panginoon. Salamat at nawa po marami pa ng mga taon ang siyang ipagkaloob mo, Panginoon, sa kanila, na ang kanyang buong sambahayan ay magpapatuloy ng mga paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Bikisin mo ng pagmamahalan na ikaw ang sentro ng pagmamahalan ng kanyang buong sambahayan. At dinadalangin po namin, Panginoon, sa iyo na patuloy na gamitin mo ang aming kapatid na Iris, o Panginoon, upang maging pagpapala, may kinalaman sa espiritual na kalagayan ng kanila pong pamilya, o Panginoon, na maranasan na kilalanin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanila pong buhay, o Panginoon. Salamat, o Diyos. At nawa po sa pagtataas ng kamay ng iyong pong lingkod, patuloy na idaloy mo sa mga kapatid ko ang iyong mga pagpapala. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamalim na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, at ang pangipisan ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless sa inyo, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang Doxoloya. Glory
Pinupuri, dinadakila po namin, O Diyos, ang iyo pong pangalan. Lubos kami na nagpapasalamat sa iyo pong pagsama sa amin pong corporate worship, O Panginoon. Ang mga kapatiran po namin na nasa kanila pong tahanan na sumubaybay sa online service, O Panginoon, aming hinihiling ang kanila pong mga kahilingan magkaroon ng kaganapan ayon sa iyo pong kapahintulutan, O Panginoon. Anumang uri ng karamdaman na meron po ang aming pong mga kapatid, panalangin po namin ang lubos na pangunguna mo, Panginoon, sa kanila na maranasan nawa nila ang iba yung kagalingan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Wala po kaming ibang inaasahan, kundi ang iyo pong kapangyarihan na dumaloy sa buhay, lupang katawan ng aming pong mga kapatid na meron pong karamdaman, O Panginoon. Father God, dinadalangin din po namin sa iyo na nawa po ang mga pangangailangan ng mga kapatiran, patuloy nawa na maranasan ng mga kapatid ko, O Panginoon, ang iba yung pagpapala na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Panalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho. Salamat po sa iyo pong pagbibigay ng mga opportunity ito na ipinagkakaloob mo na mga trabaho sa mga kapatiran, maging ang mga kapatiran na nasa ibayong dagat. Salamat po sa buhay nila na patuloy na kinakasangkapan mo sa iba't ibang kaparaanan upang maging daloyan ng pagpapala, hindi lamang sa physical na pangangatawan, maging sa pinansyal at ang spiritual na kalagayan nawa, maranasan din nila ang ibayong pagpapala na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. At maging pagpapala rin kami sa iba, O Panginoon. Father God, dalangin din namin sa iyo, O Panginoon, ang mga mag-aaral. Salamat po sa karunungan na ipinagkakalob mo, Panginoon, sa kanila. At gamitin ito upang parangalan ang iyo pong pangalan. Samantalang nag-e-excel sa larangan ng pag-aaral, ang pangalan mo ang siyang maitaas sa tuwi-tuwi na, O Panginoon. Salamat nga po, O Panginoon, sa mga trabaho na ipinagkalob mo sa mga kapatiran at sa mga pagkakataon na sila ay ma-promote, O Panginoon. We pray, O Lord, ang iyo pong kapahintulutan, ang iyong kalooban, ang siyang ipagkaloob mo sa mga kapatiran na deserving, O Panginoon, para sa promotion sa kanila pong pagtatrabaho, O Panginoon. Na ganoon po nila pinagbubuti ang kanila pong pagtatrabaho dahil nais nilang parangalan ang iyo pong pangalan sa pamamagitan ng ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa kanila. Ang mga kapatiran na naghahanap po ng trabaho, hiniling po namin sa iyo na ipagkaloob mo ang trabahong ito na kung saan hindi mapapabayaan ang kanila pong relasyon, Panginoon, sa iyo, kundi magpapatuloy pa sa kabila ng mga trabaho na iyo pong ipagkakatiwala, Panginoon, sa kanila. Father God, ang aming pong bansa, aming hinihiling, kayo po ang siyang makialam ng mga problema na kinakaharap ng aming pong bansa. Samahan mo at tulungan ang aming pong Pangulo. Iba yung karunungan ang siyang ipagkaloob mo, Panginoon, sa Kanya. Lalo na sa mga masalimuot na mga pagdidesisyon na kinakailangan po niyang gawin para sa kapakinabangan ng mga mamamayan dito po sa Pilipinas, sa Panginoon. Ang mga investors, hinihiling po namin na lubos na magtiwala sa aming pong gobyerno, O Panginoon. At nawa po, ma-eradicate, O Panginoon, ang anumang gawa ng korupsyon sa aming pong bansa, sa aming pong gobyerno, O Panginoon. Lord, dinadalangin din namin ang IRM Evangelical Church sa kabuuan nito, O Panginoon, sa pangunguna ni Bishop Nemi Martin. Samahan mo po siya. Malusog na pangangatawan, iba yung karunungan sa lahat ng mga pagpapasya na kanya rin po na ginagawa, O Panginoon. At ang lahat ng mga pastor, lahat ng mga diakonesa, lahat ng mga ministry assistants, O Panginoon, kanila na maranasan, O Panginoon, ang palagian na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay maranasan ng iyo pong mga lingkod. Patuloy na lumayo sa lahat ng uri ng gawang kasalanan, O Panginoon, at mamuhay sa kabanalan na ninanais mo. Maging ang bawat isa sa amin, O Panginoon, patuloy nawa na parangalan namin ang iyo pong pangalan
sa pamamagitan ng pamumuhay namin sa kabanalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pagtataas ng kamay ng iyong pong lingkod. Aming hinihiling na patuloy na idaloy mo sa bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamalim na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, at ang pag-ipisan ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Good morning po at God bless po sa bawat isa. Salamat po. Mga kapatid, tuloy po natin ngayon yung ating training. Ano po? Ate Iya, nasa Gmail po yung yung sa training. Last week ko po yata na-send. April 21, na-send. Wait lang po, ako kunin ko lang yung aking cellphone.